Isang ligtas at mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa bawat paglalakbay, may mga bagong kwento. May mga bagong lugar na matutuklasan. At mga sandaling mas masarap kapag kasama ang pamilya. Sa episode na ito, ay pupunta tayo sa The Sierra Madre Resort and Hotel. Ito ay matatagpuan sa Kilometer 58 Marcos Highway, Barangay Mayagay, Tanay, Rizal. Kilala sa kanilang Baguio Feels vibe dahil sa lamig ng lugar at sa dami ng agao trees o mas tinatawag ng iba na pine trees. Isang lugar kung saan nagtatagpo ang katahimikan ng kalikasan at ang ganda ng kabundukan. Kaya ihanda ng mga gamit, sindihan na ang apoy sa campfire at samahan niyo muli ang Team Mat Bombero sa kanilang pinakabagong family adventure. Ito ang kwento ng aming paglalakbay. Kaya, tara ka bomba! Ang Team Mat Bombero ay pupunta sa The Sierra Resort and Hotel. Tara ka bomba! Samahan nyo kami! Na mahal, sumakay na tayo. Sa Terra handa na ang biyahe mo. Hangin ng dagat, bundok at gubat. Sa ganda ng Pinas, puso ay kumakabog agad. Tara ka bomba, sabay sa saya. Mag-asawa, magkakbay sa bawat biyahe na. Sa araw at gabi, kwento at tawa. Sa daan ng buhay, sama-sama. Tara ka bomba, tara na ngayon. Mag-travel, mag-camping hanggang sa bukas at kahapon. Kasama ang mahal at buong pamilya. Sa bawat hakbang, saya ang kasama. Sa tabing ilog, apoy ay sindihan. Timpla ng kape, ilalim ng buwan. Kwentuhan sa bituin, awit ng hangin. Mga alaala natin ay sisiklab din. Maikli ang oras, kaya yakapin ng araw. Sa bawat biyahe, pag-ibig ang bawon palagi raw. Hindi kailangan ng magarang plano, basta magkasama, sapat na tayo. Tara ka bomba, tara na ngayon. Sa ganda ng Pinas, puso ay umahon. Camping sa bundok o baybayin man, pag-ibig ang din na ating masisilungan. Sa Terra ang mundo ay mas malapit. Sa bawat kilometro pangarap ay kapit. Kabomba sa buhay, tapang at lambing. Sa biyahe ng pag-ibig, ikaw ang aking hiling. Tara ka bomba, tara na mahal. Mag-travel, mag-camping dito sa Pilipinas. Kasama ang mahal at mga mahalaga. Tara ka bomba, saya ang pamana. Tara ka bomba, tara na ngayon. Mag-travel, mag-camping hanggang sa bukas at kahapon. Kasama ang mahal at buong pamilya. Sa bawat hakbang, saya ang pamana.
At ito na nga ang aming napiling spot kung saan itatayo ang aming camping tent. Ipapakita ko naman dito na kayang-kayang i-pitch ng mag-isang tao ang Camp Zion X6 Pro. Pero syempre mas madali kung may katulong. Unang gagawin, ilalatag ang ground sheet. Ito ang magpoprotekta sa ilalim ng ating tent. Itong tent na to ay nagtitimbang ng nasa mga 18 kilos. Halos kasing laki lang siya ng Village 13 at meron din siyang extended canopy na katulad ng Village 6. Makapal din ang kanyang rainfly. Ito ay 200D Oxford with silver coating. Ang kanyang pinaka-inner tent ay 150D Oxford. Samantalang ang ilalim ng tent ay 210D. Meron din itong room divider na kung saan kasya ang dalawang double size bed at meron pang space sa bawat pagitan. At ang pinakamaganda sa lahat, ito ay local brand. Kaya support local. Automatic tent na rin ito, kaya iwas away habang nagsisetup. Ito ay dinesign specifically sa klima ng Pilipinas, na kung saan kailangan natin ng maraming bintana at malalaki at marami rin itong ventilation. Para iwas condensation o yung nagpapawis o nagmumoist sa loob ng tent. Kapag summer, pwede ng inner tent lang ang setup mo. Nakalimutan ka. Pero para makita ang kabuuan ng tent, ilalagay ko na rin ang outer sheet. Para iwas taranta na rin, baka biglang umulan. Tip na rin sa pagpipitch ng X6 Pro. Hanapin ang side na may zipper at yun ang ilagay sa harap. Dahil ang zipper na yun, doon ikakabit ang extended canopy. May mali nga akong ginawa dito. Hindi ko pa nalagyan ng peg ang mga paa ng tent. Kaya urong ito ng urong habang kinakabit ko ang outer sheet. Hinangin na sa gilid. Bawi na lang next time. Napakalakas nga ng hangin ng panahon nandito kami.
Nasa 35 to 40 kilometers per hour ang ihip ng hangin na minsan ay bumubugso hanggang 65 kilometers per hour. Kinakabahan nga si Mrs. na baka masira daw ang tent, pero hindi kami binigo nito. Ayan, tayo na ang tent. Ito, panoorin naman natin yung time-lapse ng pagtatayo namin ng tent. Kapag nakatayo na nga ang tent, sunod namang gawin, lagyan ng ground mat ang loob ng tent. Ito ang magsisilbing proteksyon ng ating ground inner sheet. Masusubukan na rin natin ang ating Modofu Airbed. Ito ay portable, durable, and comfortable na inflatable mattress. Meron na rin siyang built-in pump nakasama sa airbed. Ang aming airbed ay may sukat na king size bed at may kapal na 40 cm para ito hindi maalog at hindi mababa. Kaya daw niyang timbang hanggang sa 300 kilos. Saktong-sakto sa amin tong apat. Puntahin ko na sila dito. Parang baliktad yung sagot ko. Dito ikakabit ko naman ang ating Jisoo Life ceiling fan. Kayang-kaya daw nito ang tumagal ng 8 hanggang 10 oras sa max settings.
Inabot na nga kami ng takip silim sa pagsiset up ng tent. Sa oras na to, gutom na nga ang mga bata. At matatagalan pa pag nagluto ng hapunan. Dito na nga sa loob ng tent namin napiling kainin ng merienda para ma-appreciate din namin ang pinaghirapan namin pagtatayo ng tent. Noni, Wala nang babastiyo eh. Hindi ko na. happy kid. Naituwid na nga ang gutom. Kaya oras na para ihanda naman ang aming hapunan. Pork barbecue. Dito na yung ating rice. At again, sinigang na sinigang na tuna. Mahilig kami sa tuna eh. Sinigang na tuna. Napakalamig ngayong gabi. Siguro around 20, 19, or 18. Lamig. So, i-flex ko lang tong aming lutuan. Yung aking misis na aesthetics. Yan. So, para ano siya? Ano siya? Hindi tanggal. Ayan. So, pwede siyang i-store ng hindi siya bulky kasi natatanggal yung hawakan. Ayan. Yung aming DIY na ihawan na pwedeng sa lamesa gawin ang ihaw. Yung hindi ginagamit na kawali. Tapos sa turbo na grill, tawag yan sa turbo, grill metal niya, i-convert namin sa ihawan sa camping. Yan. Maliligpit mo siya ng maayos kasi di tanggal yung kanyang hawakan. Here's your about your shape, your body to rice already.
Pagkatapos nga kumain, kami ay nag-bonfire. Para uminit na rin ang katawan dahil sobrang labig ng oras na to. Oras na para matulog. Good night mga kabomba. Morning, so cold. Paggising nga namin ay mas malamig pa ang ihip ng hangin. Ayon sa tala, nasa 17 degrees Celsius daw ang lamig. Pero, ang pakiramdam, nasa 14 degrees Celsius. Sa aming mag-asawa, hindi nagsisimula ang araw kapag hindi nakahigop ng mainit na kape. Kaya tara ka bomba, kape muna tayo. Outside. Coffee's ready. Pagkatapos magkape, magluluto naman tayo ng aming agahan. Alin? Sa sobrang lamig nga sa labas, dito ulit namin naisipang kumain ng agahan sa loob ng tent. Kaya nung sumikat na si Haring Araw, napagpasyahan naming magbabad sa ilalim nito para tanggal na rin sa lamig. Sana ang mga banding namin na katulad nito ay maaalala ng aming anak pag sila'y malaki na. Napaisip na naman ako, bakit kaya ang bilis ng oras kapag tayo ay masaya?
Sa ilalim ng sikat ng araw, habang sumasayaw ang hangin sa mga dahon. At maririnig mo ang huni ng ibon sa paligid. Mapapaisip ka, bakit nga ba parang ang bilis ng oras kapag tayo ay masaya? Dito sa camping, walang ingay ng syudad. Walang hinahabol na oras. Pero bakit parang ang ikli ng bawat sandali? Siguro, kapag masaya ka, hindi mo binibilang ang oras. Hindi mo iniisip ang susunod. Kasi sapat na ang bawat sandaling hawak mo ngayon. Sa bawat tawanan sa ilalim ng araw. Sa bawat kagat ng simpleng inihaw. Parang unti-unting nawawala ang oras. O baka tayo ang nawawala sa sarap ng sandali. Kaskas na ng damo yung mukha mo. At doon mo mararamdaman na ang tunay na saya ay hindi nasusukat sa tagal, kundi sa lalim ng bawat alaala. Kaya kung pakiramdam mo, ang bilis ng oras ngayong nandito tayo, huwag mo itong pigilan. Dahil baka, ito na yung mga sandaling gugustuhin mo balik-balikan. Kahit tapos na ang araw. Hello mga kabomba, itutur namin kayo ni Liam dito sa Sierra Madre. Mababa masyado, mahirapan tayo umakyat.
Magkano po, sir? Bali yung yung adult 350 per head. Kung ko kayo, additional 100 per head. Additional 100 per head pagka swimming. Tapos, ang oras dito is 22 hours. Pag camping naman, kahit 24 hours. Ah, naman po. 24 hours. Nag-ano kami ng 22 hours pag mga room accommodation. Okay. Sulit pagka camping. Sige po. 24 hours. Additional 100 per head pagka Magsiswimming. si swimming. Kahit bata. Yes po. Yung swimming natin from 8 a.m. to 5 p.m. lang, wala tayong night swimming. Okay po. Ano po mga activities dito, kuya? Bukod sa swimming. Ano lang naman sir, for viewing lang. Kasi dito Viewing, kami camping. dito kami nag-honeymoon ni Mrs. 14 years ago. 14? 14 years ago. Dalawa na anak namin ngayon. Medyo matagal-tagal na pa. Meron kayo dati, may hanging bridge. Meron pa naman hanggang ngayon sir. Hanging bridge meron. Tapos yung parang mga garden. Yan. Pwede nyo naman punta. Okay, parang hindi pa rin nagbabago ang The Sierra Madre Mountain Resort.